Nag-solo travel ako sa Coron ng 3 days and here's what I did in my day 1. Hi CCs, this is Trixie and I usually talk about personal finance, travel, and tips. If that interests you, be sure to follow. For my day 1, this is a very chill day for me. Wala naman akong hinahabol na tour kasi hapon na rin ang dating ko sa Coron. Before I went to Coron, I made sure na lahat ng kailangan ko for my whole trip ay nakabook na. Hotel, van transfer from airport to hotel, vice versa, and tours. Kaya tong trip na to, very chill kasi may itinerary na rin akong ginawa. For my day 1, 3 p.m. nasa Coron na ako. Usually, ang flight ay tumatagal ng 1 hour or so. Pagdating sa Coron, kailangan magbayad ka ng environmental fee na 200 pesos. A day before ng lipad ko, nag-text sa akin yung van transfer na binook ko sa Agoda at maghihintay daw sila sa labas. Kailangan ko lang hanapin yung signage. 215 pesos lang pala yung binayaran ko sa van transfer kasi binook ko siya sa Agoda and you can use my code RECOSBYTRIXIE for extra 5% off. Joiners pala itong mga CZ ha, pero di naman ganoon katagal yung paghihintay kaya sulit na. From airport to hotel, which is located sa center at malapit sa lahat, room tour in my next video, share ko sa inyo yung recommendation ko sa mga hotel. Approximately from airport to hotel, 30 minutes lang. Nag-freshen up lang ako, then mag-early dinner ako sa Dayo, a popular restaurant dito sa Coron. Very aesthetic siya at umorder ako ng shrimp with rice na nakalimutan ko yung tawag and yes, masarap siya at nakakabusog. Price range nila around 300 pesos and up. After here, nagpunta ako sa bilihan ng pasalubong kasi along the way na siya. At nagpunta ako sa Matthew Crepe para kumain ng crepe with Nutella and almond on top na ma-rate ko ng 8/10. After here, I went back to the hotel at bukas may binok ako na tour. Kung gusto niyo malaman anong tour yon, like and follow for more para sa next day ko dito sa Coron at comment for part 2.